O usapang destabilization po tayo mga kababayan. Kasi lumalakas ang ugong tungkol sa destabilization nang itinuturo po si Maudigs ang utak. Hindi man po tinatago ni Maudigs ang kanyang destabilization. Lantaran po. Ito yung mga balita ngayon, mga kababayan. Sabi rito sa Politico News, may kumpas daw ni Duterte, Trillanes tags, retired active cops in alleged ouster plot versus Marcos. Ito na yung sinasabi natin noon, mga kababayan, na Plan B. Ako tingin ko mga kababayan, from the very start, noong kampanya pa lang, nang mapilitan po si Inday na mag-vice presidente na lang, naon siya yung kanyang pangarap na run sararan, nakalatag na po yung Plan B. Yung GMA model po ng pagpapatalsik po kay Erap Estrada na nakaupo lang ng 2 years. Nakita ninyo, may Senate investigation din. Panahon ni Erap, mga kababayan, may Senate investigation on the alleged weteng payola na nagpasabog si Chavit Singson kasi may attempt daw sa kanya. Ngayon po, ang ginagamit si Jonathan Morales para sa Senate investigation. Maging yung ilan nating mga congressmen, mga kababayan, yun ang paniwala. Several salon say linking Marcos to drugs meant to destabilize government. Hindi lang tayo mga kababayan, yung mga nagsasabi, yung nagsabi, yung mga analysis natin po. We have truthful analysis. May gift tayo mga kababayan, hindi man sa pagmamayabang. May gift tayo of discernment. May discerning spirit po tayo. At hindi lang yan, makikita ninyo yung pattern. Kasi yung mga nasa likod, mga known personalities, mga kababayan, na dependent masyado sa politika, yung kanilang pamumuhay. Hindi mabubuhay sila na walang politika, mga kababayan. Ngayon, umusok si Bato de la Rosa sa naging expose po ni Trillanes. Kahapon, nagpa-press con si Trillanes, mga kababayan. Kasi sabi po ni Trillanes, yan ang niyang investigasyon sa Senado. Referring to itong investigasyon ni Bato, ang motibo niya niyan is to oust President Bongbong Marcos. Umusok si Bato po. Inaintindihan natin si Bato kung bakit umusok siya. Ito sabi niya, De La Rosa, no one can use me to destabilize Marcos administration. Nag-deny. Sabi nga dito mga kababayan sa amin, ang kabayoan niya, pag may lugad, minakiirad. Nagkiirad si Bato. Anong ibig sabihin mo, Mr. Maravillas, pag ang kabayo, may lugad, minakiirad? Ang kabayo daw, pag may sugat, nagre-react. Di ba? Yung kabayo, pag sinakyan mo, may sugat dito sa may sugat dito sa kanyang likod. Siyempre, magre-react siya. Nasasaktan eh. Sakyan mo man yung kabayo na may sugat. Siyempre, magre-react, gumaganon. Yun ang ibig sabihin sa amin ng minakiirad. Natumbok po yung sugat. Maging pong yung Senate President mismo, si Mig Subiri, nagparinig na. Be very careful niya not to use hearings in aid of political persecution. Nakalata. Alangan man sa tanda na nila sa politika, mga kababayan, hindi malata yung mga galawan ito, mga ganid. Di ba pa? Pero niya, Mr. Maravillas, na karating sa iyo yung balita na kinontra ng PNP, ng liderato ng PNP, yung statement ni Trillanes. Nakarating na po sa atin. Ayan yung sabi, yung reaction ng PNP. PNP on Trillanes claim, no plot to oust Marcos. Di sino niya, Mr. Maravillas, yung paniniwalaan natin
naintindihan natin mga kababayan yung ganyang mga statements ng PNP. Kasi yung ganyang mga bagay po, ganyang mga kwento, mga sensitive issues siya. This is to protect the unity in the PNP. Ganun po. Tama? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story na mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy na ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova po. Lagi na pong matao sa amin. Yan pong mga bagong nag-enroll. Kita ninyo, ang ganda-ganda ng aming gym. Siya yung pinakamalaki mga kababayan dito sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bagong product na binibenta namin online. iGlow Serum. Whitening po siya. Tingnan ninyo ang epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa kanya po, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nang siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos ba? Ayos na ayos, Mr. Maravillas. So, balik tayo mga kababayan sa ating mga kwento. So, diritsong inakusa ni dating Senador Antonio Trillanes mga kababayan, si Mau Diggs, nang siyang nasa likod nitong plot, may kumpasan niya yung ilang mga retired and active officers ng PNP. Ayan may kumpas daw ni Duterte, Trillanes tags, retired active cops in alleged ouster plot versus Marcos. Di niya Mr. Maravillas, naniniwala ka sa sinasabi ni Trillanes? Di ba niya Mr. Maravillas, noong panahon, kontra ka sa mga ginagawa ni Trillanes? Nagbalik loob na po. Si Trillanes po, naging kakampi na ngayon kasi nakita niya, mga kababayan, mas maayos na magpalakad ng ating gobyerno, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kaysa sa dating Pangulong Mau Diggs. So makikita ninyo, si Trillanes, nagiging kakampi na po tuloy ng ating administrasyon at pati yung ibang mga dilawan. Nakita ninyo, hindi na yung mga dilawan mga kababayan nagkikriticize sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi nakita nila maayos pala niya magpalakad at hindi namimersonal. Kaya tingnan ninyo, kahit si Laila de Lima, wala tayong marinig na mga negative reactions sa pamamalakad ng ating Pangulong Bongbong. Kahit nga si Risa Ontiveros. So makikita ninyo ang galawan sa politika ngayon. Yung dating oposisyon, yung mga dilawan, mga liberal, naging friendly na po ngayon sa ating administrasyon. Yung dating ka-unit team, yun na po ang emerging as opposition. Yan mismo yung naging pahayag ng isang congressman. Duterte's PDP, the new face of opposition, sabi po ni Congressman
Kunggon. Ganun lang po sa politika. Bakit niya PDP na lang Mr. Maravillas, hindi na PDP laban, yung partido ni Mau Diggs. Nagsarili na po, humiwalay sa PDP laban. Tinanggal yung laban, tinira yung PDP, Partido Demokratikong Pilipinong Makapili. Kasi po, kalyado ng China, ni Xi Jinping, modernong makapili. Partido, Ingawan niya talaga, Mr. Maravillas. Yun man talaga po, yan ang tawag ngayon, ng ni Commodore Tariela, mga moderno. Modern makapili po. So, Partido Demokratikong Pilipinong Makapili. Para madali ninyong maintindihan yung pagkatao ng mga members ng PDP. Bagong PDP po ito kasi bagong makapili. Gustong gawing province yung Pilipinas po ng China. So balikan natin yung kwento ni Trillanes dito na lumalabas ngayon. Sumusuporta na sa pamamalakad ng ating Pangulong BBM. Ganun lang po sa politika. At tayo naman, welcome sa atin. Welcome sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga ganyan. Kahit yung kanyang tatay noon, mga kababayan, ganun yung policy, ganun yung paniwala. Yung mga dating rebelde noon, di ba si Trillanes, dating rebelde? Rebelding sundalo, pag nagbalik loob na at sumasang-ayon na sa polisiya, then welcome sila po. Nung panahon ni Apolacay, yung mga hukbalhap, o di ba? O ngayon sa Mindanao, kasi yung mga MNLF, MILF, nagbalik loob na sa gobyerno. Nakisama na po, ginawa na ng mga sundalo, yung dating mga MILF rebels, yung iba mga polis. Di ba nakakatawa ang ganon? Nira niya Mr. Maravillas. Ang problema, yung dating presidente, yun na nagre-rebuilding. Gustong iwala yung Mindanao po. Kaya ito, yung kasama niya, si Pantaleon, may kaso sa Congress po, Ethics Committee. Dinidinig na po yung inciting. Inciting to sedition. Yung mga dating sa gobyerno, ngayon, mga kababayan, sila na yung nagre-rebelde. Kasi yan niya, Mr. Maravillas, tinanggalan ng confidence. Doon nagsimula, mga kababayan, dahil sa pagkasugapa kasi sa confidential funds. Siyempre, pananagutan siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Parang niya delikado, madamay tayo. Command responsibility. Kung magamit mga kababayan sa hindi kaaya-aya na bagay yung pundo ng gobyerno, isisisi siyempre sa kanya. Siya yung Pangulo eh. Ba't niya inayaan mong malunok? Di ba? O ngayon, sabi rito, several retired inactive officials of the Philippine National Police are reportedly recruiting members of the military to join an alleged plot to oust President Ferdinand Marcos Jr., sabi po ni dating Senador Antonio Trillanes. Sa press conference mga kababayan kahapon, Trillanes tagged the camp of former President Rodrigo Duterte as the alleged mastermind of the move to unseat Marcos. Yun man talaga po. Kasi, hindi man, sabi nga natin, many times, sa mga, kaya yung tawag ko po sa prayer rally nila, destabilization rally, na ang objective is to unseat the president. Pinare-resign po yung ating Pangulo. Pagkatapos, sinasabi mismo ni Mau Diggs, pati ni kahit i-review ninyo yung mga videos nila ni Harimau na itutulad mga kababayan sa tatay. Yan ang ibig sabihin. To unseat as president. Doon nga po sa Liwasan Bonifacio kung saan pumunta si Inday nung magbiyahe
yung ating Pangulong Bongbong papuntang Germany at Prague, yung ikinagalit po ni Mrs. Lisa Marcos na nasa travel sila pagkatapos si Inday pumunta sa Liwasang Bonifacio sa rally po ni Pacquiao. Nandun yung kanyang tatay na ang panawagan, Marcos resign, at pinagmumura pa yung kanyang asawa. Pinagmumura yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tinawag na bangag, tinawag na adik. Tapos Yari Roque nagsabi na hinihintay na lang daw nila yung go signal. Siguro kung nakaipon sila ng maraming mga participants doon, sosogod na sila sa Malacanang. May video siya, mga kababayan. I-review ninyo. Nasa YouTube. So itong mga statement na to ni Trillanes, mga kababayan, based ito sa aktual na behavior at declaration po nila. Wala man sikreto rito po. Si Baste, ganun din yung sinasabi doon sa sa Tagum City. Kahit nun rally po sa Davao. Kaya po yung mga magsasabi na hindi totoo yung sinasabi po ni Trillanes, malabo po na hindi totoo. Totoong totoo kahit i-review ninyo yung mga declaration ni Maudigs saka ni Harimau. Kaya nga po iniimbestigahan si ng Ethics Committee si Pantaleon, inciting to sedition. And malinaw po na pag nag-resign o sinugod nila yung Palasyo Malacanang at nagtagumpay sila, ginagantungan yung military, mananawagan daw sila sa military, sumama sa kanila. Ang beneficiary po, si Inday. So ang purpose nila, iupo si Inday. And sabi nga sa mga nare-receive nating mga kwento, mga inside stories, gusto nilang gawin ito before the 2025 election. Yung pattern po, tulad ng ginawa ni GMA kay Erap Estrada, inagaw yung posisyon. Tahimik niya, Mr. Maravilla, si GMA ngayon, parang hindi nagsasalita. May kasabihan po tayo, silent water runs deep. Ang tubig daw na tahimik ay malalim. Sabi po dito sa balita, meron pong mga na-identify na active PNP officials, active and retired actually, PNP officials na sumasama dito sa destabilization efforts. Pero base sa informasyon natin, na-identify na sila at mahirapan na sila ay gumalaw. He said, adding that his information came from sources within the military. Diyan na niya, credible ba? Mr. Maravillas ang sinasabi ni Trillanes. Malamang credible po kasi dati siyang sundalo, dating senador, at may network siya within the military. At saka sa PNP, alangan man, parang tulad ko, dati akong nasa mainstream media. So I have my sources. I have my friends within the active members of the media na mga kaibigan ko na nag-feed sa akin din ng mga information. Ganun lang yan po. Makikita naman po ninyo, may mga nagpo-programa nga sa YouTube na dating mga retired. Alam na ninyo kung sino? Mga retired PNP and military officials. Ginagamit yung YouTube po. Mga kaalyado ni Marites Lica. So we have these destabilizers active, pero siyempre hindi aaminin ng leadership ng PNP. Magtatrabaho lang sila para suplahin, pero hindi nila aaminin po. Kasi parte yan ng strategy nila, mga kababayan. Kaya maintindihan natin kung bakit nagpalabas ng pronouncement yung leadership ng PNP. So sabi rito, Trillanes, a former soldier, said the supposed recruitment efforts of policemen allied with Duterte has been unsuccessful so far. Siyempre po, sinong sasama dyan ng mga active? Alam nila na mapapahamak lang anya tayo dyan. Paano na yung karir natin? Papabor ba tayo sa WeWard at hindi na sa tamang pag-iisip na dating leader? O dito sa napakaswabe, napaka-professional, napakatalino, mabait pero decisive siya. May totoong tapang. Hindi nagpapasindak sa China. Makikita ninyo ang comparison. At dating sundalo din. Sundalo po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Maudigs, abogado, pero sabi nga sa kanyang mismong bibig galing 75 lang anya ko.
Kaya pati po yung ugali, hindi refined. Ang ugali talagang akma sa gradong 75-75. Malamang sa GMRC po, bagsak. Noon, di ba? May GMRC pa po. So sabi dito, he said, recent pronouncement by former President Duterte were meant to encourage dissatisfaction with Marcos. It goes without saying, hindi naman gagalaw ito mga ito pagka walang imprimatur ni Duterte, yung tatay. Ang makikita natin doon sa mga public pronouncement, these are statements meant to agitate, to incite to sedition and rebellion. He must know mga kababayan kasi dati siyang rebuilding sundalo. So sabi nga natin po, maging yung ibang mga members ng Congress, yun din yung paniwala na itong investigasyon po sa Senado ni Bato, ang motibo po hindi po in aid of legislation, kundi in aid of destabilization. In aid of ouster ng ating Pangulong Bongbong para iupo nila si Inday. Galit na galit po siya, si Bato. Ito po, mga kababayan, yung sabi ng mga congressmen. Sabi dyan, several members of the House of Representatives have pointed out that linking President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to drug use is part of politics in an attempt to destabilize the government. Maging si Senate President Mig Zubiri, nakalata sa ginagawang investigation po ni Bato. Ito yung balita from Impact Leadership. Be very careful niya not to use hearings in aid of political persecution. Senate President Mig Zubiri reminds his colleagues to be very careful not to use hearings for political persecution following the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs chaired by Senator Bato de la Rosa hearing on the alleged leak confidential information from the Philippine Drug Information Agency linking President Ferdinand Marcos Jr. and Maricel Soriano. So sabi po ni Migs, while certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on the testimony on one person, based on what appears to be hearsay evidence. Kita na ninyo, ang intention po ng investigasyon ni Bato is to agitate. Kaya po, pag nagkwento si Morales, pinapabuelo niya, pag yung mga taga-PDEA, mga kababayan, binabara. Kaya pumasok na po si Jingo Estrada, Senator Jingo Estrada, Senator Chis Escudero, tapos si Senator Grace po, kasi po nakalata. Yun totoo niyan, mga kababayan. Kaya pinuent of order, mga kababayan, ni Chis Escudero at si Grace po ni-remind, nag-submit ng file folder ng credentials, background, yung mga kaso, mga kababayan ni Morales. Yun ang ginawa nila kahapon po. Kaya nagparinig na rito, mga kababayan, si Senate President Mig Zubiri. Mga hersian niya, Morales cites a document which he claims to have seen by virtue of his former position, although he did not personally witness any wrongdoing. The drug test of the president is being brought up even though it does not appear to be germane to the subject of the motu proprio investigation. Hindi man siya relevant po. Binabanggit siyang binabanggit, mga kababayan. Alata na paninira lang para gatungan yung mga mamamayang Pilipino. Tapos may bago na naman na aligasyon si Morales na may pumunta daw sa kanyang bahay at binanggit yung pangalan ni Lisa Marcos na siyang nasa likod para pigilin siyang mag-testimony pa. Alatang-alata, mga kababayan, na taing kwento. Scripted po. Sabi ni Mig Zubiri, while we respect the committee's right to perform oversight functions in aid of legislation, however, we would like to remind our colleagues to be very careful not to use hearings in aid of political persecution. Kaya ako miniran siya, may sugat eh. Pag ang kabayo may sugat ay nagre-react,
Ang kabayo pag may lugad, minakirad. Kaya umusok si Bato doon sa expose ni Trillanes. So sabi ng mga congressmen dito, ipagpatuloy natin yung sabi ng mga congressmen. During a briefing on Tuesday at the Batasang Pambansa Complex, Zambales 1st District Representative Jefferson Congon said that the public needs to understand that the accusations are only meant to shame the President, which is why Senate hearings on the matter should stop. Gawin po ninyo, pag hindi tumigil po, gumawa kayo ng parallel investigation in Congress. Gisahin ninyo itong si Morales, pati itong si Maharlika, ipatawag ninyo kasi ginagamit itong si Maharlika ng kampo ni Duterte para galitin yung mga mamamayang Filipino, siraan yung ating Pangulo. Alam naman ninyo kung bakit nagagalit si Maharlika na dating sumusupport. Biglang bumaliktad siya, mga kababayan. Hindi na pagbigyan po, kahit man po akong Pangulo, ang taong dumidikit sa akin tulad po ni Maharlika. Alatado po, ever since, nung sa kampanya pa lang, siya yung gustong magdikta po. Dahil daw sa tumulong siya, tingnan ninyo kung magmando. Assuming, para siya na yung pinakang magaling dito sa mundo, mga kababayan. Kaya napikon, pati si Bato, nag-awa yung dalawa. Nang makita po ni Maharlika na imbes madiin yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang nadidiin si Morales, inaccuse ngayon sa kanyang live streaming si Bato na binabayaran na raw ni Lisa Marcos. Ganon katindi. Si Bato po, siyempre nag-iingat din, gumaganon-ganon siya para hindi masyado halata. Pero yung intensyon, nalata pa rin, mga kababayan ng mga congressmen at kanyang mga kapwa senador kung ano yung intensyon. Gumaganon-ganon si Bato at lagi niyang sinasabi na ito ang ginagawa ko kasi mandato ko ito bilang isang senador. At yung droga, nasa ilalim niya ng aking committee. Isabi ng ibang mga congressmen, yung original purpose ng investigation po, yung drug haul man lang po doon sa Batangas, biglang isinama yung Pedialyx. Alarms na po. So sabi po ni Congressman Congon, we need to face the truth that this is just part of a bigger plan to destabilize the government. We know that this is meant to tarnish the reputation or shame our president, sabi po ni Congon. So I hope they stop such hearings because this do not help the economy. So for example, in hearings like this, which do not go anywhere, it might be better for them to just stop this and help in the aspiration of the government to improve the lives of our people. Madaling sabi, panira lang po. Invested interest lang ang sinusulong mga kababayan nila. Ang pinakang objective is to iupo mga kababayan si Inday kasi siya yung vice presidente. Ngayon, sabi naman po ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kate Flores that President Marcos' reaction to the issue, laughing it off, was merited because the allegations cannot be serious. Hindi man po pinapansin ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi katawa-tawa po, maging si Maricel Soriano po, nalito, confused siya mga kababayan kung bakit siya na-invite. Yan si Maria po. I-play natin itong sinabi niya doon sa investigation. Ng paumanhin, dahil hindi po ako sanay sa mga ganito, alam niyo po, first time ko lang po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakaba at nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon ang naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon.
Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako nasagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbigyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Na hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Tapos may padrama pa si Bato. Yan po, pakinggan natin. Sir. Thank you, ma'am. Hindi na mangyari yan. Sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You are answering the questions with all honesty. Thank you very much. Thank you po, sir. Ma'am, pwede ka na si kanina kapatis natin dyan. Pahinga ka muna. sir. May padrama pa mga kababayan. Di ba? Na humingi siya ng pasensya. O ngayon, sabi ni Congressman Flores, Flores also reminded the public that evidence can only be admitted when it is credible and it comes from a credible source. The lawmaker was referring to the PDEA official's statements questioning Morales' credibility as the former PDEA agent was supposedly dismissed from service. Ang isa pa mga kababayan, yung sinasabing leaked document, hindi nga pwedeng sabihin yun na leaked document kasi sabi, nag-certify na yung PDEA, wala man na niya yan sa amin, di saan na niya galing, iwan namin na niya. Sa records namin yun, wala yan. So, madaling sabi, baka galing sa computer ni Morales, gawa-gawa lang niya, pero pinaninindigan ni Bato na authentic kasi may butas. Yun po ang isa ilalim ninyo sa forensic examination. The authenticity ng sinasabing dokumento kung saan nandun yung pangalan ni Bongbong Marcos at saka ni Maricel Soriano. Pero I think nakahalata na si Chis Escudero po. At malamang yun ang gagawin nila in the next, in the future hearing. Pinapadama muna si Bato. Pero kita ninyo, nakahalata na yung mga senador. So sabi rito mga kababayan ni Flores, the President's reaction is only correct, right? If allegations like that thrown at him and it's not a serious allegation, then he just laps at it. Because seriously, for evidence to be believed and be credible itself and must also come from a credible source. Yung nagsasalita po, patong-patong yung kaso. At kaya nga po siya natanggal sa pagkapulis at sa pagkapideya. na-prove na dishonest po siya, sinungaling. At may mga kung ano pang kaso involving money na ginagamit po yung kanyang pagiging agent para makapanghingi ng kwarta. 8 million po, dati 50 million daw yon. Yung isang kinesing po nila. O ngayon, si Bato po, umusok. Wala niyang pwedeng gumamit sa akin. De La Rosa, no one can use me to destabilize Marcos administration. Napakalinaw nung mga nakaraang distab rally po, nandun sila. Pero yung mga sumunod po, hindi na sumasama. Siguro nag-usap-usap sila. Pagka na niyang sumama muna para hindi sila makahalata. Di ba noon, kasama si Robin, si Bongo, nandun sa Tagum City, sa Davao, yung Tagum City yata, parang hindi na sumama doon. Just correct me if I'm wrong sa recall ko po. Basta yung dito nga po, sa Dumaguete City, wala sila yata. Nandun si Harimau, si Glenn Chong. Ayun si Harimau at saka si Glenn Chong. Si Vic Rodriguez, mga kababayan, naging caretaker na ni Mau Diggs. Si Baste, ito yung kumanta si Dolce yata ito. Ayan Maisog, hakbang ng Maisog, defend the flag, peace rally. Anong defend the flag? Kaninong flag ang dinidefend ninyo? Hindi man yata sa Pilipinas kasi gusto ninyong gawing province yung Pilipinas ng China. Defend the Chinese flag.
Tapos defend the Constitution. Yung mga ginagawa niya doon yung ginawa niya sa Ayungin, sa West Philippine Sea, sabi po ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, culpable, violation of the Constitution. At kakasuhan nila sa ombudsman itong si Maudigs kasi hindi naman na niya pwedeng mapatalsik for culpable, i-impeach kasi wala na sa poder. So lahat baliktad yung kanilang mga sinasabi. Defend the flag pero pro-China. Yung isa, yung anak, mali natin ang Pilipinas pero no comment. Syukran. Mahilig sila sa baliktad. Malamangan niya, Mr. Maravillas, itong sinasabi ni Bato, baliktad din. Ganon po ang ugali nila, sabi dito ni Bato. Never akong magpapagamit kahit kanino man. Sinong maniwala po sa inyo na yung mga previous announcement ninyo, sabi ninyo doon sa rally ni Pacquiao, walang iwanan? Paano hindi magpagamit? Ayaw lang ninyong magpalata. Pero yung mga kasama ninyo sa Senado, tulad ni Senate President Mig Zubiri, nakalata na, nagparinig na. Pati si Jinggoy at saka si Senator Chis. Kaya nag-point of order si Chis Escudero po. Hindi daw siya magpapagamit. Wala pong makakagamit sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, I have to maintain the objectivity in the conduct of this hearing kasi alam kong dalawang nag-uumpugang pader dito, maipit dito at maipit tayo. I can never be used. I swear to God, nobody dictated me, not even former President Duterte. De La Rosa pronouncement came in the light of his panel's investigation on the leaked documents supposedly linking Marcos and actress Maricel Soriano to illegal drugs. Ayaw ko pong masira ang aking gobyerno. Kaya huwag po sabihin na ginagamit ako to oust the president. No, my God. Sanay na kami po sa drama ninyo. Sabi rito, in a separate press conference on Tuesday, Senate President Juan Miguel Zubiri warned his colleagues not to use hearings in aid of political persecution. Hindi lang political persecution po, destabilization. Na malinaw yung ginagawa po nila. O ngayon, sabi ng PNP, wala man anya kaming na-monitor na destabilization. We have not monitored any active police officer that is involved in the alleged destabilization plot and we have not monitored any destabilization plot for that matter, sabi po ni Colonel Fajardo, spokesperson ng PNP. According to Fajardo, she already talked to PNP Chief General Romel Francisco Marbil and police intelligence units. All said they have also not monitored any plan to oust Marcos. The PNP will remain apolitical and will always uphold our Constitution. According to her, the morale of police officers was high under the new leadership of Marbil, which was why there was no reason for any of them to join a plan to remove Marcos. But at the same time, Fajardo warned that police officers who join any destabilization plot could face treason charges. Wala daw na loyalty check na ginagawa. So sabi nga natin kanina, that is normal. Ganon talaga ang statement palagi. Para nga, kung may apoy, hindi na kumalat. So naintindihan natin ang ganyang mga statements na pinapalabas ng PNP. At saka, magiging kahinaan ng leadership siya ni General Marbil. So ang importante na sa publiko po yung possible yung attempt. Kaya sabi nga po ni Trillanes mga kababayan, hindi nagtagumpay yung several attempts na po, but failed. And sabi niya, pero base sa impormasyon natin, na-identify na sila at mahirapan na silang gumalaw. So naging unsuccessful daw yung recruitment. Siyempre, kaya nga laging nagpaparinig po si Maudigs sa PNP at sa Armed Forces na during his time, inalagaan niya yung Armed Forces at PNP. So parang naniningil. As if po, yung pera na binigay sa kanila, yung ating mga kasundaluhan, yung increase sa salaries nila and other benefits, galing sa bulsa niya, galing po yan sa taxes from the Filipino people. Sa bagay, si Maudigs po, ang tawag sa mga sundalo ng ating republika, sundalo ko. What? Naging personal yung pagtingin niya sa mga sundalo.
private army niya. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating mga balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.